Mahilig ka ba sa mga kwentong baryo o sa mga kwentong magpapataas ng balahibo mo? Kung oo, suportahan mo ang channel na ito para sa mga susunod pang mga nakakakilabot na mga kwento. Sa isang bundok sa timog ng Pilipinas, nakatayo ang isang bahay. Yari ito sa kahoy at sa bato. Doon naninirahan si Mang Julio, isang matandang babaylan na kilala sa buong rehiyon dahil sa kanyang kakayahang gamutin ang mga karamdaman gamit ang mga halamang gamot, ritual at sinaunang kaalaman. Kasama niya sa mataas na bahagi ng bundok ang kanyang apo, si Trina, isang dalagang mahinhin ngunit matalino. Siya ang tagapangalaga ni Mang Julio, tagasali ng mga lumang kaalaman at nagsisimula na rin sumunod sa yapak ng kanyang lolo. Araw-araw may mga taong umakyat sa bundok. May bitbit na may mga sakit, may hinahanap na kagalingan o may gustong ipagamot mula sa kakaibang sakit na tila hindi may paliwanag ng siyensya. Ang bahay nila Mang Julio ay hindi lang tahanan, kundi dambana ng lunas para sa mga nawalan ng pag-asa. Minsan, isang batang lalaki ang inakyat ng kanyang ama, nilalagnat, nangingisay, at sinasabi ng mga doktor na wala nang magagawa. Ngunit si Mang Julio, sa isang ritual na isinagawa sa ilalim ng buwan, ginamit ng tuyong dahon ng lupang itim at binigyan ng inumin mula sa balon sa likod ng bahay, isang balon na ayon sa alamat ay sumibol mula sa luha ng diwata. Kinabukasan, bumangon ang bata. Mababa na ang lagnat. Sa ikatlong araw, nakalakad na muli ang bata. Marami ang bumilib, marami rin ang natakot. Dahil kung may kapangyarihang magpagaling, may posibilidad na may kapangyarihan ding magpasak. Ngunit hindi ito alam ni Trina na habang siya ay lumalaki at unti-unting natututo sa sining ng kanyang lolo, ay may lihim pala nakakambal si Trina, isang anino na matagal nang nakakulong sa likod ng bundok at sa bawat pagaling na isang nilalang, may nawawalang spirito sa paligid na hindi na may babalik. Madaling araw pa lang ay bumabiyahe na ang van na sinasakyan ni na Charlie at Jonathan. Galing sa syudad, inupahan nila ang isang local driver na makakarating sa isang baryong hindi nakikita sa pangkaraniwang mapa. Ang Barangay Salay, isang lugar na narekomenda ng kasama nilang si Eric, isang promde rin. Aniya tahimik doon. Wala kang maririnig kundi kuliglig, kaluskos ng mga dahon at saktong pahingahan ng mga pusong napapagod. Tahimik sa biyahe si Jonathan, nakasandal sa bintana at tulog. Si Charlie tulala lang sa tanawin. Wala pa ring makitang signal ang cellphone niya. Isa itong bakasyon na literal na putol sa mundo. Pagsapit ng tanghali, bumungad sa kanila ang baryo. Malalayo ang bahay, puro kawayan at pawid. May usok na nanggagaling sa mga lutuan sa labas. May mga mangilang-ilang bata ang nakatingin sa kanila mula sa mga bintana. Tahimik, kakaiba. Parang uni ng kuliglig lang ang tunog ng buong paligid. Sinalubong sila ng isang matandang kapitan, si Simo, abuhay ng buhok at may baston na tila gulat sa pagdating nila. Inilagay sila sa isang kubo na may tanawing bundok. Sinaad pa nito na Panginoon lang may alam kung bakit napili nilang mamasyal dito. At sinabihan sila na huwag silang mamalagi sa labas kapag 6:00 na. Kinabukasan, nagising si Charlie sa huni ng tuko at sinag ng araw. Naganda sila ng kape,
lumibot sa baryo, kumuha ng mga litrato, naglakad sa tabi ng ilog. Tahimik ang paligid, parang may kung anong hindi may paliwanag. Tinanong nito si Jonathan kung wala ba itong napapansin. Sumagot naman ito na wala. Aniya, bakit parang walang ibon, walang asong gala, parang may kulang. Pagbalik nila sa kubo, nagsimula ng dumilim. Habang nagkikwentuhan, biglang may kumaluskos sa bubong. Akala nila'y unggoy, pero nang silipin ni Jonathan, nakita niyang may 3 mahahabang galos ang bubong. Tila ba hinagod ng matutulis na kuko. Walang hayop na ganun ang galaw. Kinabukasan, napagdesisyonan nilang umakyat sa bundok matapos sabihin ng isang matandang babae na kung gusto nilang maintindihan ang lugar na ito ay umakyat sila kay Mang Julio. Naglakad sila ng halos 2 oras, pilit na binabagtas ang mabatong daan. May kalbong bahagi ng bundok at may kagubatan sa itaas na animoy hinugot sa panaginip. Masyado itong tahimik, parang hinihigop ng lupa ang bawat ingay. Sa tuktok, nakita nila ang isang tahanang gawa sa pinagsamang kawayan at bato. Matibay, tila dinaanan na ng ilang salinlahi. Lumabas ang isang matandang lalaki, mahaba ang puting buhok, maitim ang balat, may mga tattoo sa braso at sa leeg. Si Mang Julio. Sumunod sa kanya ang isang dalaga, mga 18 hanggang 20. Morena, maganda ang hubog ng kanyang muka, malalim ang mga mata, at kahit wala itong makeup, may angking karisma. Siya si Trina, ang apong babae ni Mang Julio. Maligayang pag-akyat, ani Mang Julio. Tinig na malumanay pero malalim, parang may kasamang hangin ng kagubatan. Hindi nagsalita si Jonathan, pero hindi niya naalis ang tingin kay Trina. Si Trina na parang may pag-aalinlangan, ngunit ngumiti ito. Bumalik sina Charlie at Jonathan sa kanilang tinutuluyang kubo. Dala ang kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi parang may hinahapit na kababalagan sa baryo. Nang gabing yun, muling may narinig na kaluskos. Ngunit sa pagkakataong ito, may naaninag silang anino sa labas. Hindi ito tao. Mabilis, paluktot ang katawan. Nang masilip ni Jonathan sa siwang ng bintana, tuminding ang balahibo niya. Ang nilalang ay walang anino. Nagmamadali silang bumalik kina Mang Julio. Laking gulat nila nang pagbuksan sila ni Trina ng pintuan. Ngayong araw, siya na ang nagsalita. Hindi kayo ang unang dumating dito. Nagkatinginan sina Charlie at Jonathan. Ikwento ni Mang Julio na noong unang panahon ng Hapon, isang babaylan sa baryo ang nagbenta ng mga kaluluwa kapalit ng kapangyarihang makapaggamot. Nang siya'y namatay, iniwan niya ang kanyang spirito sa isang nilalang, isang aninong walang katawan, walang pangalan, ngulit nabubuhay sa takot at sa sakit. Bawat paggaling ng isa, may nawawalang kaluluwa, ani Mang Julio. Sinulya pa ni Trina si Jonathan, hindi sa takot, kundi parang may nagsusumamo. May paraan pa, sabi niya. Maaga pa lang nagpasya na sina Jonathan at Charlie na huwag na munang bumaba ng bundok. Nanatili sila kina Mang Julio at Trina. Tila may kung ano sa loob nila na naniniwalang mas ligtas sa bundok kaysa sa baryo ngayon ay parang kumakapit sa kanila. Habang si Charlie ay abala sa pagtanaw sa kalayuan, nakatambay si Jonathan sa gilid ng kubo. Doon siya naabutan ni Trina. Tahimik silang magkatabi, walang usap. Pero sa pagitan ng paghinga nila, tila may matatawag na damdamin. Hindi pagmamadali, kundi unti-unting paglapit ng 2 kaluluwang dati walang kilalang takbuhan. Trina, sa kanyang kalooban, alam ang limitasyon ng kanilang mundo. Jonathan, sa kanyang puso, may panibagong layunin, hindi lang basta makaligtas, kundi manatili. Para sa kanya, may dahilan na ang lahat. Pagsapit ng gabi, muling bumaba ang lamig. Ang kalangitan ay walang buwan, at ang kagubatan ay parang humihinto sa paghinga.
Naghanda si Mang Julio ng apuyan sa gitna ng kanilang bakuran. Binilinan sina Jonathan at Charlie na huwag lalampas sa bilog ng asin sa paligid ng kubo. Sa gitna, may ukit sa lupa, hugis mata. Ito ay tanda ng sinaunang ritual na ginawa ni Mang Julio. Habang nagpapahinga si Charlie sa loob ng bahay, iniwan ni Jonathan si Trina sa hardin ng mga halamang gamot. Lumingon siya sandali at nakita niyang may aninong dumaan sa gilid ng bintana. Mabilis ang kilos. Tumayo si Jonathan, binuksan ang pinto ng silid ni Charlie, pero walang tao sa loob. Ang natitira lang ay isang bakas ng paa, basa, mabigat, tuloy-tuloy palabas ng kubo. Naging alerto si Mang Julio sa pagkawala ni Charlie. Si Trina ay halatang nababahala rin, hindi para kay Charlie, kundi para sa lalim ng panganib na dumarating. Ayon sa matatanda, may posibilidad na ang nilalang ay hindi lang basta halimaw, kundi isang salamin ng kasalanan ng tao. Nagdesisyon si Mang Julio na ipatawag ang kanyang mga naiwang anting-anting, mga sagradong bagay mula sa kanyang pagiging babaylan, isang pulseras ng bundok ng diwata, isang kampanilya na tanging mga espiritu lang ang nakakarinig, at ang salamin ng balintataw, isang plaka ng puting bato na kayang ipakita ang tunay na anyo ng nilalang. Ginamit nila ito kinaumagahan pagbalik ni Charlie. Tahimik ang kanyang pagdating, parang walang nangyari. Pero nang iharap siya ni Mang Julio sa salamin, walang aninong lumitaw. Ang katabi nila ay isang huwad. Nagkaisa sina Mang Julio at Trina na isagawa ang ritual ng pagbawi. Ngunit ito ay mapanganib. Kailangang ahitin ang nilalang sa sentro ng baryo, sa sagradong sigpaw, isang puwang sa lupa na sinasabing nagsisilbing lagusan ng mga nilalang mula sa daigdig ng dilim. Sumama si Jonathan kahit hindi niya alam ang buong plano. Isa lang ang sigurado sa kanya, hindi niya iiwan si Trina. Sa oras ng panganib, mas pipiliin niyang maging bahagi ng laban, hindi lang para sa sariling kaligtasan, kundi para rin sa babaeng tila isinulat ng tadhana sa panahong wala siyang inaasahan. Pagsapit ng hating gabi, nagtipon sila sa sigpaw. Bitbit ni Trina ang kampanilya, habang si Mang Julio ay bumibigkas ng mga salitang matagal nang hindi naririnig sa baryo. Nagpakita ang nilalang, higit na mas matangkad. Ang balat ay kasing itim ng uling, at ang mukha ay mukha ni Charlie. Nakangiti, nakakatakot. Binalot ng usok ang paligid, lumindol ang lupa, at sa isang iglap, umatake ang nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, kinagat ng nilalang ang braso ni Mang Julio. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, naituro niya kay Trina ang balaraw. Isang matalim na itak na gawa sa pinagsamang ngipin ng buwaya at buntot ng kidlat na minana pa ng kanilang lahi. Dahil sa kaguluhan, nahulog ang salamin sa kamay na Trina at dito nagdesisyon si Jonathan. Hinugot niya ang balaraw mula sa altar at sa harap ng halimaw, pinunit niya ang sarili niyang palad, dugong inaalay sa sigpaw, upang makumpleto ang ritual. Habang sinisigaw ni Trina ang huling bahagi ng orasyon, itinaga ni Jonathan ang balaraw sa puso ng nilalang. Tumigil ang oras, nagliyab ang katawan ng halimaw, at mula sa bibig nito, lumabas ang huling sigaw ng kaluluwang kinain nito. Sa loob ng maraming taon. Pagputok ng araw, tahimik na muli ang baryo. Ngunit ngayon, may mga ibon na, may kahul ng aso, may mga batang tumatakbo. Ang mundo'y muling humihinga. Si Charlie, hindi na siya bumalik. Ayon kay Trina, ang kaluluwang iyon ay matagal nang hindi kay Charlie. Marahil ay nakuha na ng nilalang noon pang unang gabi. Si Mang Julio, nakaupo sa gilid ng kanyang bahay, hawak ang kanyang baston at kumiti sa dalawa.
At sina Trina at Jonathan, hindi sila umalis agad. Tumira pa sila ng ilang araw. Hindi nila kailangan ng kasunduan. Hindi sila nagmamadali. Ngunit malinaw sa mata nila, sa bawat ngiti, sa bawat hawak ng kamay, na may natagpo ang tahanan ng kanilang mga pusong matagal ng ligaw.